Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ni Professor Malu Tiquia tungkol ito sa ginawa ng Pangulong Marcos, yung podcast interview kay Katunying at saka yung mass resignation ng cabinet secretaries. So basahin ko ang iyang post. Whoever suggested the back-to-back damage controls podcast with Tunying and courtesy resignation do not understand the results of May 2025 election yun. This shows a leader without spine. You need to fire everyone to remove a few. How few? 1, 3. So, kahit ako, parang umiiling-iling na lang ko nung mapanood ko yung interview. Ako, sabi ko, ano bang interview to? Parang, sabi nga ni Rigoberto Tiglao, it's a big mistake yung interview dahil imbis na gumanda yung image ng Pangulo, lalo siyang, lalong naipakita yung kanyang weakness as a leader. Tapos, sinundan pa ng courtesy resignation, mass resignation. So, ilan ba talaga ang tatanggalin? Baka mamaya, 3 o 4, 5 lang. So, ang rason nila na nagkaroon ng resignation ay dahil daw natalo sila sa eleksyon. Ang tingin ko, sa opinion ko, ang malaking dahilan bakit sila natalo sa eleksyon sa senators ay yung impeachment ni VP Sara at saka yung pagkidnap kay PRRD. Hindi naman yung performance ng mga cabinet. Hindi masyado. Okay, tuloy natin. Who will hold the reign of power while you are looking for replacements? So that's like a breeze coming from elections 2025, right? So yung mga courtesy resignation, kulang na ng drive. Kulang na ng kasi baka mamaya tatanggalin sila eh. Not unless na merong pabulong. Courtesy resignation ka, kailangan bubulungan na lang ito, tuloy ka lang. Hindi ka tatanggalin. Kung may pabulong na gano'n, okay? Kailan kung hanging on the balance, yung performance ng cabinet secretary na nag-file ng courtesy resignation, wala na, hindi na kagaya ng dati. Okay, when they agree to join you, appointments will be ad interim. Then their names will be submitted to the Commission on Appointments once it is constituted, which will take all the way to September 2025. Meanwhile, the budget is being prepared and the learning curve of new appointees will go all the way to December 2025. Budget season is from August to December 2025. That leaves the administration 22 months before October 2027, filing of candidates for 2028 to do real work. Meanwhile, the impeachment, if it musters enough force, will have to take into consideration re-electionists in 2028, and that's a total of 8. The Duterte bloc is made up of 6. And as they say, impeachment is all about numbers. Nako. Agree ako dito sa punto de vista ni Professor Malu Tiquia. 6 na yung Duterte bloc. Bato, Go, Marcoleta, Revilla, Camille, and Amy. 6 na yun. Hindi pa naidagdag yan sina Juan Miguel Zubiri, Alan Peter Cayetano, Jingo Estrada, nagpahayag na yun. Again sila sa impeachment. Plus yung 8 nga re-electionist. Kung ikaw re-electionist, itataya mo ba yung future mo sa 2028, magre-re-election ka,
na gusto mong maitulad itong alyansa na zero sila sa Mindanao and some parts of Visayas. Tapos, i-convict mo si VP Sara. Napatunayan na itong midterm election kung gaano kalakas pa ang influence ng Duterte. So kung ako yung re-electionist, example, sino yung mga re-electionist? Juan Miguel Zubiri, Villanueva, Gatchalian, magkapatid na Estrada, sino po bang mga re-electionist? Basta walo sila. Ligarda. Ako, playing safe ako kung akong re-electionist. Pwede, mabutar ko ng abstain. Kung abstain, edi talo pa rin ang impeachment. Panalo pa rin si Sara, kahit mag-abstain yung mga re-electionist. Kaya, I don't know, hindi nila makita itong sa impeachment ito. Kaya lang, balik tayo sa topic na yung courtesy resignation. Parang opinion ko lang ito. It does not work well. Parang gusto lang na nilang tanggalin. Example, ang nabasa ko na opinion sa News 5, Mr. Manny Mogato, na nabanggit niya 3 ang tatanggalin Yung Maynard Guevara, Solicitor General. Kasi nga, kita mo, parang hindi na siya nakikipag-team effort sa Marcos admin. Parang naka-Duterte pa rin. Gusto nilang tanggalin si Maynard Guevara, sabi ng columnist sa News 5. Kaya lang, dinala na lang mass resignation. Sino pa? Yung parang Dole, tatanggalin. May isa pang nabanggit. So may mga tatanggalin sila na mga 3 ba o 4. Di bakit hindi mo na lang siya patawag? Kung ako yung presidente, tawagin ko. Come here. Hindi ko kursunada yung performance mo. Ganun lang yun. You tender your courtesy resignation or I will fire you. Ganon ang kung may spine. May spine ba sa likod? Yung spinal cord. Kung walang spine, yan, dinala na lang sa courtesy resignation na to make it appear na he means business. To make it appear na malakas ang Pangulo. Kaya lang, tingnan natin kung ilan sa pinag-resign, kung ilan ba yung talagang sisibakin. Kung maraming sisibakin, well and good. Saludo tayo sa presidente. Kaya lang kung 3, 4 lang. Wala. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandi. Yan. Sweldo natin is pantulong sa tribo. Meron tayong livelihood assistance para sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa saging lakatan ni Manoy Sidreno. Huwag akong bisitahon ang iyang asawa. Mayong udto nang. Ay udto. Nag-aabuno ka nang. Nag-abuno ko. Asa day si Manoy nang? Nanginadlaw. Nanginadlaw. Kay palit og bugas. Oo, nindot na gid kaay ang tubo sa saging ninyo nang Nindot na. So nindot na gid nga tan-awon ang saging lakatan ni Manoy. Tungod kay mga dagko na. So kami tanan nga nagtanom dinhi og saging lakatan 2,000 kapin na ni ang among tanom nga saging lakatan. So daghan-daghan na gyud og mga kita gid nato nga dagko na gyud. Pila gani ni kapunuan ninyong saging ng lakatan nang 170. 170 tanan. So daghan-daghang gyud.
O karon nang unsa imong maistorya bahin sa padayon sa pagpananom sa pagsuporta sa abono. Salamat sa nagtan-aw og video ug labaw sa Ginoo nga nagpasalamat jud ko kay naay nagsuportar sa amoa padayon mi kay kuan ang ay among makasuportar. Salamat kayo Pati nang. akong mga estudyante. Oo. Salamat kayo nang.